Hello, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At ngayon for today's video, ay may gusto lang akong i-share sa inyo. May gusto lang akong ibalita sa inyo patungkol dito kay Alice Guo and doon sa kanyang attorney na si Attorney Stephen David. Oh no! Alam niyo ba na nagmakaawa lang naman si Attorney Stephen David kay Alice Guo? Ayan, napakalungkot sa part niya na nagmakaawa ito kay Alice Guo. At napakagandang balita rin naman ito dahil nagmakaawa na siya kay Alice Guo. At kung gusto mo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa panonood, nagbibigay ng reaksyon, nagbibigay ng opinyon, ay subscribe muna ako. Once again, this is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At ayan na nga po alam naman natin na patuloy pa rin nagtatago ito nga si Alice Guo. Kahit naman na nahuli na ang dalawa niyang kasamahan na si Cassandra Leong and itong si Sheila Guo na kapatid niya at hinihinalang hindi niya ito tunay na kapatid. Bagaman dahil magkaiba sila ng apelyido. Ang pangalan ata ni Sheila Guo ay Shang Mir. At si Alice Guo ay Guo Waping. Napakalayo, walang pinagkapareho. So, dun pa lamang ay alam natin na hindi talaga totoong magkapatid ito nga dalawa. At siguro, pinalabas lamang nilang magkapatid dito para magkaroon sila ng kasosyo or sosyo sila sa isang negosyo. Pero hindi po ako sigurado about dyan . Okay, so sa susunod nating tatalakayin yan. Pero ang magpo-focus tayo dito kay Attorney David na nagmakaawa kay Alice Guo, no? At siguro dahil naiipit na ito sa mga kaso ni Alice Guo at siya na yung sinisisi. Okay? Naalala pa natin yung sinabi mismo ni Attorney Elmer Galicia na nakita niya daw si Alice Guo. 'Di ba? Doon pa lamang ay pagsisinungaling na ang ginawa nung nagnotaryo, no? Nagnotaryo kay Alice Guo at sinasabing nakita niya daw, pero yun naman pala ay hindi. So, pwede pong madisbar, no? Madisbar yung si Attorney Elmer Galicia. Kaya naman, sobrang natakot. Natakot itong si Attorney Stephen David at nagmakaawa kay Alice Guo. So yan, wag na natin itong patagalin pa. Let's go! Panoorin na natin. Nagmamakaawa na ang abogado ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na lumantad na ang alkalde at harapin ang mga reklamo. Nakausap daw ng abogado ni Alice ang kanyang kapatid pero hindi raw niya kasama ang dating alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Wala po akong alam. Matapos pagdudahan ng mga otoridad sa umano'y pagsisinungaling sa kinaroroonan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, nagmakaawa na si Attorney Stephen David kay Guo na lumantad o di kaya'y magparamdam man lang. Oh, okay, ayan ang pakinig ninyo. Nagmakaawa na po. Nagmakaawa. Dati pinaglalaban niya pa to. Andito sa Pilipinas si Alice Guo. Maniwala kayo't sa hindi, nandito siya. Pero ngayon, hindi niya pala alam kung nasaan ito. At sinasabi niya pa mismo, nagmamakaawa siya na magpakita na si Alice Guo. Oh, tuloy. Siyempre, we are worried, di ba? Kung ano talaga yung kalagayan mo, especially your siblings. Kung you haven't contacted us for the past several days, 8 days, or more than 8 days as of now, paramdam ka para hindi naman nag-aalala yung mga nagmamahal sa'yo. Dapat umanong... Teka, bago ko ipagpatuloy itong video na to, nakikita nyo ba sa pagsasalita nito ni Attorney Stephen David na meron siyang sincere? Sincere ba siya? 'Di ba? Comment nyo nga sa ating comment section. At may feelings ba siya? Yung totoong feelings ba yung kanyang pinapakita? Yung panawagan niya na lumantad ka na? Sa palagay ninyo, totoo ba kaya o totoo kaya yung kanyang sinasabi, with feelings ba yon? Or sinabi niya lang yon para guluhin na naman ang utak ng mga Pilipino na nagkukunwaring hindi niya talaga alam kung nasaan si Alice Guo. So ituloy natin. Maunawaan ni Guo na hindi matutuldukan ng pagtatago ang kinahaharap nitong mga reklamo kaugnay sa illegal na pogo.
The worst case is hindi kita maire-represent ng maayos. Mhm. Kasi there are times kakailanganin ng pirma mo, notary, ang appearance mo sa court, DOJ. Sa huling report ng Bureau of Immigration, na-monitor si Go sa Jakarta, Indonesia. Pero dahil wala raw pruweba sa kinaroroonan ng dating alkalde, maging si David, nag-aalangan na rin sa impormasyon mula sa BI. It's better kung ilabas nila na nandun, di ba? Kung, di ba, magpakita na ng proof of life na nandun talaga sa Indonesia. Aminado naman si David na nakausap niya ang kapatid ng dating alkalde na si Wesley Go. Hindi man umano sinabi ni Wesley ang kanyang lokasyon, pero tiniyak nitong hindi niya kasama si Alice. Punta naman po tayo kay Wesley. Kailan niyo po siya uling nakausap? Nag-i-inquire din siya kung kumukontak na yung si Mayor Alice. Kasi worried talaga siya kung saan yung kapatid niya. Eto na naman siya eh. 'Di ba? Ganito rin yung kanyang sinabi noon na lagi niyang nakakausap si Alice Guo at sinasabi daw ni Alice Guo sa kanya na nasa Pilipinas pa siya. Ngayon, dahil nga hindi makita si Alice Guo at nalaman na kung nasaan si Alice Guo, nasa labas na ng bansa. Ito na naman ngayon. Si Wesley Guo na naman ang kanyang inilalabas ng pahayag na nakausap niya daw, kaya siya nakausap niya. At ngayon si Alice Guo hindi niya na nakakausap. 'Di ba? Kayo ba, naniniwala ba kayo sa sinasabi nito ni Attorney David? Tuloy natin. Nahahawakan ngayon ni David ang huli nilang pag-uusap ni Alice Go nitong August 22. Nasabi raw ni Go na gusto niya na talagang lumantad pero may agam-agam siya sa kanyang seguridad. Sa huli nilinaw rin ni David ang mga patutsada sa kanya ng ilang opisyal tungkol sa umunoy pagsisinungaling niya sa kinaroroonan ni Go. Aniya, inuulit niya lang ang mga sinasabi ng dating alkalde tungkol sa kinaroroonan nito noong pinaghahanap na siya ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess Okay, ayan. Ito lang, gusto ko lang sabihin na sa pagmamakaawa nito ni Attorney Stephen David, no? Sana lang, totoo. Totoo yung inilalabas mo na pagmamakaawa. Na magpakita na itong si Alice Guo at harapin niya yung kanyang mga kasalanan. Pero kung yung pinapakita mo na akala na isa sa publiko na parang totoo na hindi naman pala, ewan ko lang at hindi rin ako naniniwala. Opinion ko lang din to hindi ako naniniwala na hindi niya talaga alam kung nasaan itong si Alice Guo. Kasi marami ang nalilinlang eh. Nalilinlang nung una, nalinlang na tayo. Pangalawa, gusto niya pa linlangin ulit tayo. 'Di ba? Ganon. At ang mga attorney ay yan yung pinakang number 1 na sinungaling. 'Di ba? Alam naman natin yan lahat. Kaya yung mga sinasabi nito ni attorney ay napakahirap paniwalaan na kesyo nagmamakaawa siya, magpakita na. 'Di ba? Hindi natin yan alam kung totoo yung kanyang mga sinasabi sa ngayon. Dahil nung una ay alam naman natin na nagsisinungaling na siya. 'Di ba? Tapos dagdagan pa nito ni Attorney Elmer Galicia. Nagsinungaling din. Na nakita niya si Alice Guo para lang pagtakpan na nasa Pilipinas pa si Alice Guo. Yung pala naman ay hindi. Tapos sasabihin niya, hindi niya kilala. Imposible naman na hindi mo kilala si Attorney Elmer Galicia. Pasensya na, naisingit ko lang to Si Attorney Elmer Galicia daw, hindi niya kilala si Alice Guo, yun yung nagpanotaryo sa kanya. Di ba? Napaka-imposible na hindi mo kilala. Kilala na yan sa buong Pilipinas. Ultimo kahit bata ay kilala na yan. Ikaw pa na attorney na nagsisilbi ka sa gobyerno, nagsisilbi ka sa mamamayang Pilipino, hindi mo kilala. Etong si Alice Guo, nag-present daw ng valid ID, ng driver's license. Doon pa lang makikita mo na ang itsura. Eto si Alice Guo, ang hinahanap ng senador, ng mga senador. 'Di ba? Doon pala nakakapagtaka na. Kaya napakahirap paniwalaan ng mga abogado nito ni Alice Guo. At dagdagan pa natin yung naging tawag dito, naging hearing dito kay Cassie Leong. 'Di ba? Mapapansin ninyo yung habang naghihiring, habang tinatanong si Cassandra Leong ng kanyang ng mga kongresista, ay patuloy naman itong dinidiktahan ni Attorney Topacio at may tinuturo pa ultimo tanong na sabi, tinatanong nung hindi ko alam po, nalimutan ko na kung sinong congressman to. Saan ka, si Congressman Dan Fernandez ata ang nagtanong nito? O nga, parang ganun nga.
Sabi ni Congressman Dan Fernandez, saan ka nag-aral? Anong school ng college mo? Ngayon hindi niya masagot at tinuturo mismo ni Atty. Topacio. Eto, isagot mo eto. Kung napanood ninyo yun, maiintindihan yung sinasabi ko. Pero gusto ko lang itong ikwento na gagawa at gagawa ang mga attorney para ipagtanggol ang kanilang kliyente. At yun ay naiintindihan ko. Pero ang point na hindi ko maintindihan, ay kailangan mo talagang ipaglaban, kumpara sa iyong bansa, Kasi ang kalaban mo na dito, bansa mo bansang Pilipinas, 'di ba? Yun yung hindi ko maintindihan na patuloy at pinaglalaban nila yung mga ibang lahi na alam nila na may nagawang kasalanan. 'Di ba? Yun yung hindi ko talaga maintindihan. At marami nito hanggang sa ngayon, pinagtatanggol lang mali na taga-ibang bansa. Okay? Lalo yung mga Chekwa. So, ayun. Yun lang. Tandaan lang natin na ang number 1 sinungaling ay ang mga attorney, kaya yung sinasabi nito ni Attorney Stephen David ay napakahirap paniwalaan. So yun lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. Don't forget to subscribe and paki-share na rin po ng ating mga videos. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye.